In this video, update lang tayo sa price action ni Bitcoin. Pagkatapos nito maabot ang 100,000, ano ang susunod na mangyayari? Tingnan natin yung short-term price action. Federal Reserve posibleng mag-cut ulit ng interest rate base sa latest job report na lumabas at Solana Spot ETF ire-reject daw ng SEC. Aalamin natin lahat yan at kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell about the latest US jobs data na lumabas at nagpapakita daw ng implication for another interest rate cuts. Nagkaroon kasi ng exceeding expectation sa unemployment sa US ayon sa latest data at ang posibleng maging response dito ng Federal Reserve ay mag-cut ng interest rates. Although, nag-cut na sila nung mga nakaraan, nananatili pa din ito sa mataas na level. At alam natin na may magandang epekto ito sa traditional and crypto markets. Ang pagbaba ng interest rate typically nagpapahina sa US dollar value yon. Kaya naman yung mga alternative assets katulad ni Bitcoin ay mas nagiging attractive para sa mga investors. Hina-highlight ng Grayscale Investment Research kung paano magbe-benefit si Bitcoin from a dovish Federal Reserve stance. Habang ine-expect na ang M2 money supply ay tataas, nakaposisyon na itong si Bitcoin na maging hedge against potential inflations. Historically kasi si Bitcoin laging maganda ang performance niya during periods of monetary easing. Dahil nga ang mga investors ay mas pinipili yung mga assets na magpe-preserve ng kanilang purchasing power. Binanggit din ng Grayscale na yung increase of institutional interest as companies and funds look to diversify their portfolios with non-correlated assets like Bitcoin. Sa CME Fed Watch tool, ang prediction nila doon, nasa 74.5% yung chance na magbaba ng interest rate by 0.25% ang Fed following its December 17 to December 18 meeting. Iba pang news, SEC to reject bids for spot Solana ETF. So ang United States Security and Exchange Commission ay inaasahan na ire-reject ang mga nakapila na application for Solana Spot ETF na nagpadala na daw ng notification ang SEC sa dalawang applicants. At sinabi ng SEC na hindi sila mag-e-entertain ng any new crypto ETFs under the current administration. Marami din kasing firm ang nag-file ng Solana ETF sa kadahilanan na gusto nilang mag-provide ng direct exposure sa mga investors to Solana market. Ang VanEck, ang first asset manager na nag-submit ng 19 B4 applications noong June 27. Sinundan yan ng 21 shares on June 28 and Canary Capital in late October. Pero ang rejection na ito ay manggagaling sa current administration kasi hindi pa naman nakaupo ang administration ni Trump. So they can still seek approval kapag naupo na si Trump kasi at that time wala na si Gary Gensler, papalitan na siya ni Paul Atkins, a crypto policy expert. So mas mataas yung chance na ma-approve yung ibang mga crypto ETF aside from the existing Bitcoin and Ethereum spot ETF. Iba pang balita is yung BTC reserve plan ni Trump would be a bad deal, sabi ng ex-New York Federal President na si Bill Dudley. So concerned sila sa plano ni Trump na gawing national reserve asset si Bitcoin. Hindi daw magbe-benefits dito ang mga residente ng Amerika at ang crypto community lang daw ang makikinabang nito. At yung dahilan niya ay yung common reason ng mga taong against kay BTC. Tulad ng it hardly qualify as money, slow and expensive. Maraming mga crypto users ang nawawala ng access sa kanilang mga crypto wallets. At ang pinaka-reason nga lang daw nito kung bakit gagawing reserve asset si Bitcoin ay pataasin palalo ang price nito at walang pakinabang dito ang mga non-holders. At ang dapat daw gawin ni Trump ay mag-pass ng laws and regulation to deter fraud and abuse in crypto industry rather than setting up a BTC reserve. Tulad ng define legislative whether tokens are currencies or securities. Sino ba dapat ang mag-regulate nito? Set rules to protect consumers and to prohibit use for criminal activities such as terrorist financing or illicit drug sales. So this is an old allegation from boomers who don't fully understand crypto. Meron punto na dapat naman talaga mas maging malinaw yung pagpapataw ng regulations sa mga crypto tokens para yung mga crypto companies merong guide na susundin. Kasi yung nangyari sa administrasyon ni Biden, puro law enforcement ang inilabas na walang proper regulation. So instead na mag-growth yung innovation sa sector, naantala dahil sa mga ito. At sa tingin ko, hindi lang ang mga crypto holders ang magbe-benefits kapag naging strategic reserve si BTC. The whole country as well.
Kasi nga, gold is a strategic reserve asset. Bakit hindi pwede kay Bitcoin? Nakita nyo ba yung 100 years performance ni gold? Kung ikukumpara kay BTC sa 10 years performance nito, napakalayo ng difference. So Bitcoin can preserve the country's wealth na hindi kayang gawin ng kahit anong fiat currency sa mundo. Other news, Bitcoin to top 110,000 by January. Ang ibig sabihin niyan is local top, not the absolute top. So noong December 5, naabot nga ni Bitcoin yung 100,000 price level at lalong tumaas yung expectation na ang local top may happen by January 2025. Ang basis nila dyan ay yung correlation with the global macro investors total liquidity index na nag-o-offer ng aggregate view of all major central bank balance sheets. Yan ang paniniwala ni Roel Pal ng Global Macro Investor. Pumasok na kasi ito sa parabolic phase of the market cycle. Kaya nasabi nila na ang possible local top ay sa 110,000 price level. And then sabi dito babagsak si BTC below 70,000 by February 2025. Mamaya i-check natin yan sa chart. So temporary correction lang daw yan due to an interim peak in liquidity na magpapatuloy naman ang pagtaas into the third quarter of 2025. So pumunta tayo sa daily chart ni Bitcoin. Actually, nandito pa lang tayo sa may 80,000. Nasabi ko na sa inyo na ang possible local top na tinitingnan ko dito is 110,000. At ang pinagbasihan ko lang doon ay yung sukat ng previous price action niya. After the breakout dito, umabot ito sa bandang 73,000. Ito yung naging local top. Yan lang ang kinuha ko para masabi ko kung saan ang possible local top. And as always, in any price action, it could overshoot and undershoot. So now, nandito na tayo. Nakikita nyo itong long red candle na merong mahabang wick sa taas at ibaba. That's the daily candle of December 5. So ang nangyari dyan, nag all-time high siya sa 104,000, then nag-drop siya sa 90,000 at the same day. Maraming na-liquidate dyan na short and long position at nangyari lahat yon sa loob ng isang araw. Para sa mga nagle-leverage trading, madaming nasunog dyan at kung spot buy lang tayo or holder, hindi tayo apektado nyan. So itong area na ito, posibleng magpabalik-balik ang price dyan ni Bitcoin kung magiging balance ang buyers and seller. Pero obviously sentiment wise, mas lamang pa rin ang mga bulls. So kung ang local top nga ay sa 110,000, then susundot lang dyan si BTC and retrace. Kung naghahanap naman tayo ng sign of weakness from the bulls, then we should look for a price action like this. Weakening momentum, a low, and a lower high formation. At yung bagsak sa 70,000 na sinasabi ni Roel Pal, the temporary retrace, that would be a negative 30% drawdown. So it's a normal retracement na nangyayari in the bull market. And based on my monthly curve chart, based on previous data, nandito na tayo. Kailan nga ba ang absolute top? We don't know. This is just my guide. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.